Dalawang dahilan kung bakit hindi ka makamove on. So, ang information na to ay galing sa akin mga followers. Ito yung mga na-share nila sa akin at naobserbahan ko kung bakit hindi pa rin sila nakaka-move on. Alam nyo ba na merong mga tao na hindi pa rin nakaka-move on kahit may asawa na? Hindi pa rin sila nakaka-move on sa kanilang ex? Merong mga followers ako na hindi pa rin nakaka-move on sa kanilang jowa. Kahit may boyfriend, may girlfriend na sila, yung pa rin ex nilang iniisip nila, hindi pa rin sila nakaka-move on. Diba? Surprisingly, nangyayari po ito. So, gusto ko lang iparating sa inyo na may ganitong pangyayari. Okay? So, ano yung dalawang yun, i-discuss ko sa inyo. So, bago ako magsimula, gusto ko lang sa inyo i-promote itong Wellspring Biotin kasi ito ay makatutulong sa inyong mga kuko na rumurupok na, sa inyong mga buhok na nanlalagas at mga madaling maputol, and even to your skin na feeling mo umiidad na yung skin mo, hindi na glowing kagaya ng dati at parang tuyot na. So it will help you and it will support your skin, hair, and nails. Ito, biotin ng Wellspring. So ito may vitamin A and ina and mixed berry flavor to kaya masarap. So para lang kayo kumakain ng candy dito. So once a day lang ito, isang gummy lang ang ite-take nyo or as directed ng inyong doktor. So kung kayo ay nagpapacheck up sa inyong doktor, itanong nyo kung ilang gummies yung ite-take nyo na Wellspring. So available to sa Watson, available to sa mga malalaking butika sa lugar ninyo. And this is siyempre FDA approved kasi hindi naman ito mapapalagay sa mga malalaking butika kagaya ng Watson kung hindi FDA approved. And in fact, meron po tayo ditong legit store mismo ng Wellspring. Maglalagay ako ng yellow basket yan para makapag-check out kayo. Okay, so ano yung dalawang yan? Una, acceptance. Walang acceptance. Alright? So, walang acceptance. Ibig sabihin, kaya hindi ka makamove on sa iyong jowa, sa iyong, sa iyong ex, yung jowa mo dati, yung asawa mo dati, hindi ka makamove on, hanggang ngayon siya pa rin nasa isip nyo kasi walang acceptance. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap sa sarili mo na wala na kayo. Feeling mo, may pag-asa pa kayo magkabalikan. Inaantay mo pa siya. Kung ikaw ay may asawa na, ganun pa rin yung mindset mo. Kaya anong nangyayari, hindi mo maibigay yung iyong buong pagmamahal sa iyong asawa. Kasi nga, meron kang ganung klase ng isipin na ganun, na hindi mo matanggap na hiwalay na kayo, na wala na kayo. Kaya lagi ka nagko-throwback, lagi ka nagko-compare. Kinukumpare mo yung asawa mo dun sa ex mo. Naggalit na galit at stress na yung asawa mo kasi parang ang rude-rude mo, di ba? Ang wala-walang hiya mo kasi lagi mo kinukumpara. Sabi kong si ano lang yung napangasawa ko, sana ganun. Buti pa si ganyan, buti pa si ganun, di ba? Yung ex ko, di ba? So may mga ganun, nakakapagsalita ka ng ganun. And kung hindi ka naman vocal, maaaring lagi ka natutulala, minsan natutulala ka, tapos pinagtitripan mo yung asawa mo, wala namang kasalanan. It's because of that. So may nangyayari sa iyong behavior na related doon sa iyong iniisip. Parang nagsisisi ka na nag-asawa ka at hindi yung ex mo yung napangasawa mo. Something like that. And even sa magjowa, ganun din. Na hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayo ng ex mo. At itong jowa mo, kinukumpara mo din. So, hindi mo maibigay yung iyong pagmamahal o yung iyong effort talaga na dapat ibigay, yung deserve ng partner mo, asawa mo man yan o jowa mo, kasi nga hindi ka pa nakaka-move on, hindi mo kasi accepted. So anong ating dapat gawin dito, take away natin dito, no? Kailangan nating i-accept ang reality na wala na kayo, na tapos na kayo. So hindi nyo kailangan magkameron ng closure sa ex nyo, lalo na kung may asawa na kayo o may jowa na kayo. Pwede kayong mag-closure sa sarili nyo, sa inyong isip at damdamin na tapos na yan. Yan ay end na. So wala na kayong dapat pang isipin na magkakabalikan kayo. So kayo pa rin ang makakagawa ng paraan na ito sa inyong sarili. So, para maiwasan natin yan, kailangan meron kayong acceptance. Kailangan tanggapin nyo na wala na kayo at hindi na kayo magkakabalikan para makamove on na kayo. Okay? Another one, number 2, walang forgiveness. Marami akong followers na hanggang ngayon bitter pa rin, di pa rin nila napapatawad yung ex nila. Ang hindi nila naiintindihan, kapag hindi sila nagpatawad, walang forgiveness, hindi kayo makakamove on completely. Hindi kayo makakamove on kahit may asawa na kayo, may jowa na kayo. Ang nangyayari is, parang ang datingan is nagiging rebound yung inyong asawa, yung inyong jowa.
nagiging rebound relationship ang relationship ninyo. Kaya kung sino man sa inyo ang may dinadala pa at sobrang galit na ang bukang bibig lagi ay ex, sasabihin sa ex hindi pa matsugi o ma madedo yung ex ko, nga ganun. So yan yung mga vocal, yung mga verbalization or yung mga bine-verbalize ng mga tao na hindi pa rin talaga nakakapagpatawad. Kaya para sa ikagagaan ng loob ninyo, ikabubuti ng relationship ninyo, ang takeaway ko is patawarin nyo na yung mga ex nyo. Grabe, nagalit yung washing machine. Naglalaba kasi ako. Ayan. So, nagda-drying na yung washing machine. So yun ang ating dapat gawin. So yun yung dalawang bagay na dahilan. At yun din yung makakapag-solusyon doon sa problema na hindi kayo makamove on. So nasa inyo yan. Okay? So see you in my next content. Bye for now.